Mga pangarap na sumisiklab, abot kamay at abot silangan. Mula sa black, pula't itim, tila buhay na sining. Tayo'y may tinig, hinding-hindi mawawalan ng ningning. Welcome back to I'm a Filipino Creative, the podcast that celebrates the talent, passion, and stories of Filipino creatives around the world. First of all, we would like to thank everyone who have been following and watching and supporting our podcast over on YouTube. Thank you for your likes and subscriptions. Thank you also for your kind comments. It really means a lot for us. Thank you also to our previous guests, Kim, Ace, Medj, and Maki. Thank you very much for sharing your journey with us. Your stories continue to inspire all the creatives, all the Filipino creatives in Dubai and beyond. Shout out to our Instagram followers. Thank you for supporting the movement. This is not a one-man job. This is a community effort. And we hope that we continue to do our best and to achieve that creative leadership that we want. Al Circle has a secret. If you walk towards the end, you will find an Italian shoe factory. Every weekend, you'll see it filled with locals and Europeans for its bespoke and high-quality footwear and handbags. Unbeknownst to all, this shoe factory is led by a Filipino, and he's the creative director of Italian Shoe Factory. Please welcome Wally Bautista Trinidad. Hi, Wally. Hello, Yeah. So tell us what you do. I'm the director of the creative. So that means I designed all the footwear and all the products that we are selling here. But prior to that, we are actually product developers. So we translate the vision and ideas of our clients into actual product. So we do prototypes. And then later on, we thought of selling the things that we are doing. So I design, I develop, and we sell it here in Italian Shoe Factory. It says Italian Shoe Factory. So, and it's also designed by a Filipino. So where is the Italian part? So most of the components, materials, and everything comes from Italy. Okay. So the company started 30 years ago, bringing all the materials from Italy and assembling it in Dubai. Okay. Yeah. Got it. Gotcha. So, when did you arrive in Dubai? How long have you been here? Dumating ako sa Dubai noong 2005. Okay. So, after that, so ang dami kong nahawakang posisyon. So, hindi siya immediately na you are already a creative director. Okay. Hindi siya immediately na nandito ka sa field na hinahawakan ko ngayon. So, marami pa akong dinaanan. Alright. But before you came here, ano ang ginagawa mo sa Pilipinas? So, pagka-graduate ko ng architecture, so my background is architecture. So, nagtrabaho muna ako sa design firm ng ilang linggo or months. And then after that, nakakita ako sa newspaper na ang Philippine government ay naghahanap ng scholars na ipapadala sa ibang bansa para mag-aral ng footwear designing and manufacturing technology. So, ang nangyari, nag-apply ako. Okay. I was already working as a designer in a design firm. And then, nung nag-apply ako ng scholarship, maraming series of examination, pumasok ako sa top 10. Amazing. And saan yun? Saan ka pinadala? Sa India kami pinadala. So, meron doong institution na Footwear Design and Development Institute. So, doon kami nagpakadalubhasa sa pag-aaral ng sapatos. And then after that, bumalik ka pa sa Pilipinas? Bumalik ako sa Pilipinas kasi kailangan pagsilbihan ng gobyerno kasi we are Philippine scholars. Okay. So, kailangan namin ibalik yung natutunan namin. Right. So, after that, naging consultant kami sa Marikina industry, sa mga factories, para pagsilbihan yung mga nangangailangan, especially sa Marikina. And then after that, nagtayo kami ng Philippine Footwear Academy. Oh, kayo pala yun. Yes. That's your founding member? Yes. Founding member, okay. Ako yung isa sa mga nagturo sa Philippine Footwear Academy. Tapos kami, Footwear Design Development Specialist ang tawag sa amin. Biglang para kami mga consultants ng mga factories para sa mga pag-develop ng mga designs tapos para ma-improve yung production. And this was anong year to? That was 2003, 2000, hanggang 2005. 2005. And then, I suppose everything was going well. Yes. Yeah. And
Paano mo naisipang lumipad ng Dubai? Bakit mo naisipang mag-Dubai? Alam mo, sa pagkakataon na to, unang-una, bakit ko kailangan pumunta ng Dubai? Sige, sabihin na natin, we need to earn more. Okay, hindi sapat ang kinikita sa Pilipinas. Okay, pwede kang sabihin mong stable ka na, you have a stable job, pero kulang pa rin. Kulang pa rin yun. So, kailangan kong matugunan yung pangarap ko para sa pamilya. So, sabihin na natin, nagpunta ako ng Dubai kasi for more money. Yeah. That's the fact. Right. That's a fact na kailangan ko ng maraming pera. No shame with that. Yeah. And then when you got here, how did you find ito ba yung first company? No, this is not my first company. So nakapunta ako ng Dubai kasi may nakita na naman ulit ako sa newspaper na may isang company sa UAE na naghahanap ng production supervisor sa footwear production. Kailangan daw may 25 years experience at kailangan daw ay 40 years old. That time I was 25 years old and 2 years lang experience ko. Not even 2 years. Let's say 22 months. So in-applyan ko siya. And I got the position. Oh, wow. So kinuha nila ako. After the interview, wala akong ginastos. So advantage sa akin kasi wala akong gagastusin. So inarrange na nila lahat. Nakarating ako ng UAE in 2005. So parang direct hire ka? Yes. Direct hire ako. Nag-apply ako pero inabsorb ako ng company. And then, after that, paano ka naman napunta dito sa... So ngayon, after that, nag-apply na naman ulit ako sa isang company kasi may hinahanap na naman ako. So napunta na naman ako ulit sa shoe manufacturing pero as sa production ako mostly. Pero design and production kasi it goes together eh. Pareha silang laging magkasama. So nag-work ako doon ng 7 years. Parang nag-handle ako ng buong department. So, I'm into Middle Eastern footwear, production and designing. Mga sandals? Yes. So, ang kinikater na namin ay ang mga Middle Eastern people, mga Arabic. So, let's say Arabic sandals. Pero bakit shoes muna? You could have been a designer of, let's say, clothing or whatever, architect, di ba? Actually, kasi yun yung opportunity na dumating. So, bilang architect ka, meron kang background sa architecture, technicalities, design, and then, dahil gusto ko lang maiba, kasi I see it as a niche na profession. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng footwear design. Right. So, inaral ko siya. Nag-aral ako sa ibang bansa, paaral ng gobyerno. Again, wala akong ginastos. So, ang dami ko natutunan. Pero before that, mahilig ka talaga sa shoes? Or Actually, normal lang? Hindi ako mahilig sa sapatos kasi nung maliit ako, mas nagdi-design ako ng mga damit. At ng mga nagpe-paint, nag-sketch. At even architecture, hindi ko nang pinangarap maging architect dahil lang nakapasa ako sa kurso. At isa sa mga pinakamagandang kurso na pwede kong kuhanin, tinapos ko siya. Anong kinaganda ng pagde-design ng sapatos na hindi katulad ng architecture or ng clothing? Anong gusto mo doon? Ang gusto ko kasi na-i-express ko yung sarili ko na mas madalian. Okay? You have your sketch, you have your vision, immediately you can make it a sample kasi inaral mo lahat from A to Z ng footwear manufacturing. So, kaya mong mag-select ng leather, kaya mong mag-cut, kaya mong manahe. Kasi inaral mo kaya mong mag-lasting, kaya mong gumawa ng sole, so kaya mong bumuo ng product sa harap mo mismo. Well, you've been to India, you've been working here in Dubai. You said you're doing Arabic shoes. Ano ang pinagkaiba ng Arabic shoes sa Filipino design shoes? If you have to compare. Kasi ang Arabic shoes is really traditional and cultural din. Pero yung Filipino shoes ba hindi? I mean yung mga gawang Marikina, hindi rin ba siya? Kasi yun, siyempre yung shoes natin na ginagamit sa Philippines, ano na rin ang mga like it used to cover your feet. Okay? So ngayon, influence na rin siya ng Western. So wala na rin yung mga traditional shoes natin, like yung mga let's say meron silang tinatawag na mga bakya, ganyan. Yun yung mga traditional. Pero as compare sa quality at workmanship, of course, Marikina is really something na maipagmamalaki talaga sa buong mundo. Kaya nga nakakalungkot na
na hindi siya nabibigyan ng pagkakataon na mas lalong maging maunlad eh. May difference ba? I mean, in process, because right now you're doing Italian shoes, Arabic shoes in the past, and then ano ang difference sa process ng, or how is it being done back home as compared here? Bakit mas maganda, sabi mo, ang Marikina shoes? Kasi ang sabihin na natin, ang Filipino skills and craftsmanship is different. Alam mo yung mararamdaman mo, yung parang sabihin na natin may soul at may puso. So, ganoon. Pero yung proseso, it's same. Okay. Alam mo, ang proseso, magkamukha lang yan. Pero kung paano mo nilalagyan ng flavor, dahil Filipino ka, so iba ang kalalabasan. Okay. In terms of defining shoe aesthetic, may ganun bang difference? May nilalabas ba tayo? Just to, I'm just exploring kasi baka maaaring meron tayong shoes, very Filipino. Because we know that Italian shoes are, may distinct characteristics. Yan ang kailangan gawin ng gobyerno sa atin. Kung meron man, ano yun sa tingin mo? So, kailangan nilang gumamit ng mga materials na very distinct. Kaya nga nagkakaroon ng mga design competition. Actually, pag nagkaroon sila ng design competition sa footwear, kailangan matranslate din siya into production. Hindi siyang basta avant-garde, na hindi naman pwede palang isuot. So, kailangan magkaroon ng distinction ang Filipino footwear. Sa materials, sa build niya. So, kailangan magkaroon ng distinction. Okay, ang distinction talaga is yung craftsmanship, pero kailangan magkaroon ng identity. Right. Has there been, have you encountered na, pwede ito maging identity ng Filipino? Actually, yung mga tinalak material, abaka materials, yun ang ginagawa namin before. Even, nag-develop kami ng bamboo. Sa Cottage Industry Technology Center. So, yun ang mga ginagawa. Like bamboo shoes? Or yung from the kawayan itself, pwede mong kunin yung materials na yon kasi pwede siyang maging materials para makagawa. Pwedeng tapakan, pwedeng insoles, or pwedeng anything nang galing sa bamboo. Did it work? Hindi ko na alam kung anong nangyari kasi umalis na ako ng Philippines eh. Pero kailangan talaga mag-invest into research and development. Yun ang actually gusto kong mangyari before. When I was in Philippines, pinangarap ko, akala ko ang pangarap ko maging secretary ng Department of Trade and Industry o maging head ng footwear division or whatever. Kasi gusto nga natin bigyan ng identity kasi may future naman talaga. Pero kailangan hindi na po politika. Let's accept that. And when... Pondo. Funds. We need funds. Kailan pumapasok yung politics sa shoemaking industry? Kasi kailangan lagyan ng pondo. Okay. Kailangan lagyan ng pondo. Yan ba yung kapag halimbawa nagpalit ng leadership, of course, yung priority. Kasi dapat iisipin natin yung sustainability ng project eh. Hindi pwedeng naiiwan, hindi pwedeng natitigil. Yeah, hindi pwedeng kung ilang taon na yung term ng president. Kasi nga, very active naman ang Marikina. Kaya nga meron silang tinayong Philippine Footwear Federation Incorporated. Samahan niya ng mga gumagawa ng sapatos para matulungan nila yung isa't isa. Updated ka ba sa kung anong nangyayari doon ngayon? Sa ngayon, wala na akong update kasi involved na ako masyado dito sa company. So, ang involvement ko na lang siguro, yung mga maliliit na projects na nasasabihan lang ako or hinihingan yung aking knowledge sa mga maliliit na bagay. May mga tumatawag pa ba sa'yo ngayon at humihingi ng advice? Mayroong mga nakikipag-communicate, yung mga dati kong kasamahan din, nagtatanong na, kumusta na dyan, ano ang pwede natin gawin. So, humingi lang ng advice. And anong ma-advice ang binibigay mo? Hindi, inaano ko lang kasi yung mga advanced technology. Kasi nga, ang laging, alam mo kung may pera, kung nagpo-provide ng funds, especially gobyerno, ang future ay maganda.
may future. Yan talagang feeling ko kulang sa atin eh, no? Ang support talaga sa arts. Yes, support. Kailangan, kasi kultura yan eh. Yes. Ang footwear ay kultura. Hindi enough yung museum. Kasi Hindi. mga panglabas lang yan eh. Kasi ito, may sustainability. Kasi yung produkto mo, pwedeng ipanlaban sa ibang bansa. Right. Di ba nga dati, nung 1980s, kilala talaga ang mga Marikina shoes. Right, oo. Di ba? Sila ang nagsusupply ng mga Marikina made shoes sa New York. Luxury brands. Yes, tsaka even nung nasa Bristol shoes ako, nagsusupply kami sa Japan. Sayang. Sana So di continue. yun dapat. Kasi kailangan continue, may funds dapat yan. Ah. At kung sino hawak, Department of Trade and Industry ba, or kung anong commission or ministry ang pwedeng humawak para matugunan yung mga pangangailangan. Hindi enough ang organization lang kung walang backup ng gobyerno. Correct. Yeah. Sayang. Moving fast forward, nung pagdating mo dito, how was your first year in working in Dubai as a anong first job mo? Ang first job ko talaga, ang in-applyan ko is production supervisor. Production, Pero na-involve ako sa design. Okay. So, I work with Italians also. Mhm. So, nakita ko sila kung paano mag-design. So, I work with Filipinos as well. Isang team yan. So, ngayon, nahawakan ko lahat. So, ibig sabihin, hindi ako tumatanggi sa kahit anong trabaho. Dumating ako, kahit ano ibigay mo sa akin, gagawin ko hanggang nag-manage ka ng store. So, nalaman mo lahat ng katiting, ng mga materyales, at mga maliliit na bagay sa paggawa ng sapatos, even glue. So, alam mo. So, nagkaroon ka ng idea kung paano magpalakad ng isang company. And then, after that, tumalo na naman ako ng ibang company para sa mas greener pasture, or again, kailangan mong may mangyari sa sarili mo. Hindi enough na nagkatrabaho ka lang. Kailangan ulit may mangyari. So kung hindi ka na nabibigyan ng pagkakataon na lumago, pwede kang tumalon. Kasi alam mo na yung kapasidad mo. So nag-apply ako. I was hired. And then I was given the chance to manage a big section. So ako nag-start ng Arabic section doon sa company na yon. Sinimulan namin bumili ng mga machineries, tapos mag-hire ng mga tao. Ay, full growth talaga. Yes, so ako talaga nag-start. Okay, good. And then kailan ka napunta dito sa So napunta ako dito, client lang actually ako ng Italian Shoe Factory. I asked their service kasi ngayon nagkaroon ako ng parang independent na company na, let's say, sarili kong company pero nagdi-design ako, binibenta ko yung designs ko. Okay, so, pero kailangan ko ng prototype. So, I met Italian Shoe Factory na gumawa ng prototype ko. Then, siguro work ethics, ganyan. Tapos, sinabihan nila ako na kung pwede ba akong mag-join sa company. So, yun na yung simula. So, interesado ako. Of course. Okay, so nag-start ako sa company na binigyan ako ng chance at pagkakataon na ipakita ko kung ano yung kaya ko. Na hanggang ako lang yung naiwan sa company dahil may mga pangyayaring hindi inaasahan. So, kailangan kong i-manage yung company. Tapos, ay nabigyan ako ng pagkakataon magpalakad. Yeah. It seems like yung story mo hindi nagsimula sa katulad ng mga ibang storya, no? Nasa production manager ka na agad, ganun. So, while doing that, did you experience any or may kakaibang pagtrato sa Pilipino? Actually, sa unang company, pag sinabi ng mga Filipino, alam na nilang mahusay. So, para sa akin, hindi ko naranasan na dahil Pilipino ako ay wala akong kayang ipakita. Sa pagkakaalam ko at sa pakiramdam ko, kaya ako dinala sa posisyon na yon dahil alam nila na magaling ang Pilipino. Okay. Dahil kasi alam mo, pag nagtatrabaho tayo, may puso talaga eh. We are passionate with what we do. Other than passion, skillful din siguro. Hindi lang basta passion kasi may alam ka. Kasi hindi naman pwedeng basta magdadrama ka lang. Correct. Let me make the whole shoes in front of your eyes. Kaya kong gawin yan kasi alam ko dahil inaral ko. How are Filipinos, sapatero ang tawag ba natin dyan? Cobbler, actually. Cobblers. Yeah, How are cobbler. Filipino cobblers different from the Italian cobblers na sa na-experience mo?
in terms of maybe work? Actually, kung ako mabibigyan ng pagkakataon na may sariling company, I will still hire Filipinos. Iba yung Dahil, anong characteristics natin? dedication. Yun talaga. Dedication talaga. Talagang yung pinibigay mo yung todo, yung buong kakayanan mo sa paggawa ng isang bagay. Na nilalagyan lang, hindi lang puso, kundi soul. Nagkakaroon siya ng kaluluwa. Yeah. Hindi sikat, hindi popular ang shoemaking na career sa Yes, Pilipinas, no? probably. Kaya wala tayong masyadong kakilalang gumagawa ng sapatos na nagtatrabaho dito. Now, if there are, the new generation, dahil mas aware, mas mahilig na sila ngayon sa sapatos, di ba? I heard may mga pumupunta talaga ng mga design school. Papa-customize, oo. May papa-customize na ganyan. Is there a big opportunity here in Dubai for future shoe covers? I think may future. Kasi bihira na nga lang eh. Kasi para sa akin, dying na siya skills eh. Hindi, kahit sa Philippines, di ba ang nangyayari, yung mga matatanda, hindi na naipapasa sa anak kasi hindi na sila interesado. And mahal ang production sa Pilipinas. So Mahal ang labor cost sa Philippines. So naroon lahat sila sa China. Pero meron naman tayong tinatawag na exclusive. Or So, private mga collection, bespoke. May dyan. Kasi meron talagang kayang magbayad. Dito ba sa Dubai maraming shoe companies na katulad na to? Mayroon actually. May sa mga industrial areas in Ajman, Sharjah, may mga factories. Yeah. Kaso they are into the mass production. Okay. Kasi ang kaibahan ng Italian shoe factory, kasi kami exclusive at we do custom made Slow fashion. shoes. Yes, slow. Not the fast fashion. Yeah. Although may mangilan-ngilan kami mga private labels na ginagawa, so ngayon, pero still, yung quantity ay maliit lang. Hindi siya thousands, not even 100. Yung fast fashion factories dito, they supply local or they send it abroad also? See, pag fast fashion into footwear, hindi na sila gagawa kasi mahal pa rin ang labor cost. Okay. So, umaangkat sila sa mga karating bansa, Bangladesh, India, Pakistan, di ba? Yeah. So, pero yung ginagawa dito sa UAE, yung mga Arabic sandals, kasi may market. Okay. Mas local din. Oo, Because local. we know Kasi it requires skills din. Right, and we know the locals here support Yes, locals. oo, yeah. So they would want it better. Yes. Okay, so when you got here, mag-isa ka lang? Yes. And how Ako old lang were ang unang you? Filipino. How young were you then? Dumating ako saan ba? Dito sa Dito sa Italian Dubai. Shoe Factory? Dubai. No, sa Dubai I was 25. Okay. And how was it compared to now? I mean, the living in Dubai alone. Actually, may malaking pagbabago. Mula sa simula hanggang sa ngayon, iba na. So, nagkaroon ka na ng pagkakataon na dahil nagawa mo na lahat ng bagay na sa loob, how many years na rin naman yun. So, yung may mga pangarap kang natupad, may mga mission ka na nabigyan ng pagkakataon na magampanan. So, yun. Tapos, ngayon, I just enjoy what I do. Pero dati, ano mga pinagdaanan mo? Yun nga, sa bagong salta, 25 years old. Hindi ka agad nabibigyan ng pick up your posisyon Hindi ka agad nabibigyan ng posisyon na mataas. Kasi kailangan ka na nga sa akin. Tsaka, actually, let's accept also, meron tinatawag tayong politika din sa kumpanya. Let's accept that. But on a personal level, like, nalungkot ka ba? May homesickness bang experience? Nalungkot ako. Nung una, parang nalungkot ako kasi naalis ako ng Philippines. Kasi nga hindi ko naman in-expect na darating ako sa pagkakataon magtatrabaho ako sa ibang bansa. Kasi kung alam mo lang kung gaano ko kamahal ang Pilipinas at kung gaano ko kagustong maglingkod sa mga tao sa Philippines. Pero dahil nga lang dahil ng pagkakataon na meron ka pang gustong marating sa buhay, hindi kasi talaga sapat. There's not enough opportunity back home. No? Hindi ganon ang opportunities. Ang daming kakompetensya din. Tapos talagang ang hirap din yung hindi accessible yung mga bagay na gusto mong makuha. How did you adjust to Dubai to life in Dubai? Siguro yung na-homesick ka kasi namimiss mo yung nanay at tatay mo.
or mga pamilya o yung nakasanayan mong buhay. Pag nag-iisa ka naman, siguro natural din minsan na malungkot ka, pero dahil ang ipinunta mo dito para magtrabaho, so prepared ka. So dapat sanay kang mag-isa. At dahil ang focus mo magtrabaho, so hindi ko naman naramdaman yung sobrang lungkot. So para sa akin, lumalakad yung mga araw na i-enjoy ko na lang yung ginagawa ko. Yeah, you mentioned para magtrabaho. Kasi sometimes, it helps kung alam mo yung purpose ng pagpunta mo talaga. And then, sarado yung, nakatuto ka talaga doon. And it helps overcome kung ano man yung mga challenges. Yeah, ang pinunta mo dito, focus, maghanap buhay, kumita ng pera dahil may naghihintay kang pamilya na may mga pangarap kayo na dapat buuin. So, yun ang naging focus mo. But on a personal level, as a designer, ano yung mga motivation, mga factors that drove you to become or to be better sa work? So nakatulong yung struggles mo, yung mga pinagdaanan mo, like kahit nung bata ka na naranasan mong mabuli or dahil yung actually meron akong problema sa paglalakad eh. So yun. So motivation yun para sa akin na meron akong dapat patunayan, hindi dahil gusto kong makita ng mga tao, kundi dahil para sa sarili ko na bagamat nararanasan mo yung mga bagay na ganun, kaya mo pa rin marating yung gusto mong mangyari. Kaya mong pumantay, Kaya if mong not. pumantay or mas sobra pa or mas mahigitan pa yung mga tao na madali mong malagpasan yung mga bagay na nakikita mo lang. I think that's very inspiring. Kasi yung iba, they make it an excuse para hindi, alam mo yan, Dahil biktima ako may ng something ganito. ako, Yeah. ganyan. So, Oo. kaya hindi ko nagawa to. Ako hindi, ginawa ko kasi dahil gusto ko. Yeah. Ginawa ko dahil may gusto akong mangyari. So, hindi na naging dahilan yung pangkalungkutan mo or whatever, yung mga pangit na karanasan mo, hindi yung naging dahilan para pagsumikapan mong mapuntahan yung ambisyon mo. As a Filipino naman, ano namang struggles ng paano mo naman inilabas yung pagiging Pilipino mo dito sa journey na to? Pero nailabas ko yung pagiging Pilipino ko kasi yung parang handa ka na. Handa ka na sa laban na hindi mo na iniisip kung Pilipino ka ba or ibang lahi ka, pero dahil alam mo yung ginagawa mo, wala kang dapat patunayan. Basta ginagawa mo lang yung gusto mo. And then, dahil ginagawa mo siya ng buong loob mo, nakikita nila yung results. And it's all good on your Sa parte ko, sa parima. ang sarap lang marinig na nagtiwala sa yung company. Na parang parte ka na ng company. And hindi tiningnan yung pagiging Pilipino. Wala. Hindi dahilan kung Pilipino ko. Hindi. Sabi ko nga sa'yo, kayang kumuha ng mga Italiano, kayang kumuha ng mga nanggaling sa Western European countries. Or let's say Italian. This is Italian company. They can get Italians. Pero dahil siguro kaya ko namang gawin at mapantayan ang mga ginagawa ng mga Italiano, then why not? Heto ako ngayon. May mga naririnig ka ba kung ano sinasabi nila sa Pilipino? Except from you. Let's admit na yung iba hindi nabibigyan agad ng pagkakataon kasi nga sinasabi nila dahil Pilipino ka lang. Mas pinaprioritize nila ang may mga European countries, yung mga British. Ano ibig sabihin nun pag sinabi nilang dahil Pilipino ka lang? Anong ibig sabihin nun? Anong laman nun? Pag sinasabi nilang Pilipino ka lang, yung level ng napatunayan mo sa buhay or yung sistema ng edukasyon na nakuha mo sa pinanggalingan mo. So, maaring isa yun sa mga dahilan. They look at it as Yung lowly. general na yun kasi kung ano yung naririnig nila. Pero once na pumasok ka at napatunayan mo yung sarili mo sa trabaho, hindi na issue yun. Kung Pilipino ka o hindi. So, ang importante lang talaga is makapasok ka. Importante, makapasok ka at gawin mo lang yung dapat mong gawin. But paano natin papalitan yung perception na yan? Kasi, Paano natin buburahin? Kasi naman magaling naman talaga ang Filipino. Once na pumasok ka sa company, hindi naman sukatan ang nationality din talaga. Right. So patunayan mo lang talaga yung gusto mo. Ano ba yung focus mo? Ano yung maaari mong gawin?
So, tanggalin mo muna na Pilipino ka. Ang gawin mo, patunayan mo sa mga pinagtatrabahuhan mo, yung galing na kaya mong ibigay. Sarili mo na. Mm-mm. Okay. And I think yan yung lumalabas sa experience mo. It's not kaya maganda, tuloy-tuloy, progressive yung success mo, yung journey mo, hindi dahil na-overcome mo yon. Na-overcome ko siya kasi nga hindi ko naman inisip, basta wala akong pakialam kung ano yung sasabihin. Basta ginagawa ko lang yung dapat kong gawin. Dahil nabigyan ka ng job responsibilities, alam mo yung pinasok mo, so wala ka naman din dapat tutanayan, basta hinuhusayan mo lang. Dahil nga Pilipino ka, mahusay ka. Bakit ganun ka mag-isip? Kasi yung iba din may kita an excuse na Pilipino kasi ako kaya ganito yung tingin sa akin. Pero bakit ikaw, iba ka mag-isip? Bakit parang mas... Siguro dahil alam ko yung buhay na walang-wala at yung galing ko, matatranslate yan para matugunan yung pangarap mo sa buhay. Dahil may husay ka, dahil may galing ka, siyempre sabihin na lang natin, pumunta ka dito dahil kailangan mong kumita. May katumbas siya na financial aspect. Kasi iniisip mo, sa bawat galaw mo, at pag may pinatunayan ka sa company na pinasukan mo, mabibigyan ka ng kung ano yung para sa'yo. At kung ano yung naibigay sa'yo ng company, yun ang maitutulong mo sa mga naghihintay sa'yo sa Pilipinas. Pero sa posisyon mo ngayon, may gusto ko pa bang ipatunayan o i-develop? Marami kong pangarap para sa company. Yung pangarap ko na ma-achieve ay para sa company dahil alam ko na may future pa kami. Marami pa kaming may offer at nagsisimula pa lang kami. Dahil ngayon pa lang ako nabigyan ng pagkakataon na halos mailabas ang mga gusto kong mangyari para sa company na naibebenta ko na ang mga creations ko. Before, you are just working at the back end dahil gumagawa ka para sa iba. Pero ngayon, you are creating a brand. Now, let's talk about your being a creator na. Dati medyo technical, medyo business side yata yung experience. Ngayon, as a designer, ano pa ang gusto mong gawin? Sa mga produkto na gusto kong ilabas? Sa sapatos, sa bags, may gusto ka pa bang i-design? Hindi sa marami pa akong gustong gawin. Okay. At marami pa rin akong dapat ma-create as a designer. At gusto ko makilala yung company namin na maging dito sa Dubai, may gumagawa ng sapatos, may gumagawa ng bags, hindi sa Italy, kundi dito sa Dubai with an Italian craftsmanship, with Filipino talent. So ayun, lumalabas naman eh. So lumalabas sa bawat ginagawa mo, pag nagkakaroon ng soul, pag nalaman nila na, it's Filipino. So hindi dahil nalaman nilang Pilipino, hindi nila tatangkilikin. May ganun bang mga kliyente? Actually, ang mga na-encounter ko, mas parang proud sila na may isang Pilipino na nagdi-design na kayang i-match ang international brands. It comes as a shock. Kasi nga, ang expectations nila. So they would expect, this is Italian shoe factory. They are expecting Italians. Although may mga partners kami Italian. Pero dito sa Dubai, ang Italian shoe factory, Filipino ang creative director. So Filipino ang namamahala sa pagdi-design at pagbubuo ng mga produkto. Anong design philosophy mo? Like, actually, sabi ko sa iyo, ang mga inspiration ko, architecture. Okay? And then, poetry. Okay? Pero, ang concept ko talaga ay less is more, almost nothing. So, I'm into minimalist. So, para kasi sa akin, ang minimalism ay silent luxury. Walang nagsusumigaw na mga brands or other details rather than the shape itself. So, yun. Ganun ang aking design philosophy. And saan namin makikita si Wally dun sa mga designs na yun? Like, do you have any signature
Usually, ang mga produkto na ginagawa ko parang more on geometric. Very literal siyang geometric, pero inspired by buildings, structures, architecture. So, may form siya. So, makikita niyo sa mga creations na para siyang mga pyramids. Tapos, may ano din sa nature kasi parang may from lotus flower. So, kung ano-ano lang din yung naisip. Pero para sabihin natin, nasaan ang Pilipino bagay na nakikita mo Pilipino. Pero para sa akin, pag kinreate mo na yung isang product at nakita mo yung form, tapos para siyang para siyang isang stanza ng isang poetry dahil nakikita mo yung form, may visibility. So at kaya mong bigyan ng storya. Have you ever designed na may pinanghugutan ka sa Philippine architecture? Let's say Bahay Kubo, for example. Actually, Inspired. yung pag makita yung mga triangular shape, it's Bahay Kubo. Yung mga of course, lalagyan mo na lang ng a bit of something, pero usually yung mga form ko parang yung mga structure din sa bahay na bato or Bahay Kubo sa Philippines. Bakya inspired. Yes. Are you keen on introducing the Bakya concept sa... Marami pa tayong pwedeng abangan. Nagsisimula pa lang. Okay. At marami pang pwedeng mangyari. I want to inspire other Filipinos, mga young creators and creatives. So, actually, mag-18 years ago, tinatag ko ang Gawad Walter Bautista Trinidad para mabigyan na maparangalan ang mga bata na nagsumikap sa mga napili nilang fields like academics, excellence sa arts, visual arts, performing arts. So we have to honor these kids kasi nai-inspire mo sila. Okay? Imagine that's 18 years. And then, tuwing umuwi ako ng Pilipinas, mayroon akong mga maliliit na proyekto na nakipag-collaborate ako sa mga public schools. So, I inspire the young creators and young creatives. So, katulad lang na to, meron akong second year ng Silab Likha sa Lydia Villacca Trade School. Nagsimula iyon. So, nag-i-inspire ako ng mga bata na mag-create. So, very general yan. Especially dahil tech box sila. So, they create clothes. Okay? Nag-create sila ng mga products. So, marami pa akong gustong gawin at para ma-inspire ang mga young creatives. Yeah. Kasi ang nangyayari kasi sa atin, yung mga bata, especially, ang gusto nila, gusto kong maging doktor, engineer, teacher, pero meron ka bang mga nahanap na gusto kong maging isang creative? So dahil malaking industriya ang creative, di ba? Right. Katulad natin, fashion industry. Ngayon, katulad ka footwear industry, leather goods industry. So, bigyan focus din natin na ang talent ng Pilipino ay may pinaguhugutan. And this is all coming out from your pocket? Yes, wala akong it's coming from me. So kung ano yung kaya kong maibigay sa mga bata, it's from me. Yeah. Ang maganda dyan, you're giving back sa Yes. community, no? Yes. Pero bakit film making? Bakit hindi... May filmmaking sila kasi minomotivate mo lang sila kung paano maging artistic para mabuksan ang kanilang soul. But hindi sapatos. Bakit hindi show making? I-introduce natin yan. Right. I-introduce natin yan. Yun ang isa sa mga plano. Yeah, kasi nandun ka di ba? Yes. Yeah. Kasi pero diba very general pag sinabi natin varied ng pag sinabi nating creative. So may mga maraming bagay. So malay natin, nagsisimula na pala tayo sa mga high school students, gumagawa na sila ng mga sapatos or bags. Yeah. Na yun ang gusto kong dalhin. Yeah. Oo. To Kasi continue. syempre, This could be your legacy, yes. no? Gusto kong maanuhan yan. Gusto ko nakikreate na ang mga bata. Nakikreate na sila ng something. Right. Na ma-inspire sila. Pwede pala ako maging isang footwear engineer. Pwede ako maging footwear designer. Looking at those kids, the next generation, how would you define Filipino creativity sa nakikita mo sa kanila? Very distinct kasi alam na nila yung gusto nilang mangyari sa kanila. Na para siguro nung bata pa sila, namulat na sila sa creative skills, ngayon nahahasa. To ngayon, kailangan mo silang ma-motivate. Kasi para hindi magtuloy-tuloy. Yung talent kasi, dapat nag-guide sila.
kung ano ang gusto nilang mangyari para hindi mawala. And then, siguro ang pangarap ko, pag nagkaroon ng sapat na pondo, gusto kong maging foundation siya. Na gusto kong makapagpaaral ng mga bata na nagnais mapunta sa industriya, na gustong tahakin ang creative industry, na masuportahan mo. So, yun ang pinaka gusto kong mangyari. Nice. Looking back, ano sa tingin mo yung sana meron na ngayon na hindi mo na-experience dati? Dapat may mga government-funded institution. Kasi maraming mahuhusay pero dahil kulang sila sa pera, hindi nila kaya nila mag-aral. Mahal mag-aral sa mga fashion institute or academies. Okay? So, kailangan mapasuportahan siya ng gobyerno. Dapat meron sariling pondo na kayang mag-aral ng mga batang walang kakayahan na mapag-aral dahil sabihin natin mahal ang mga materyales. Wala silang access. So, kailangan merong pondo na maibigay ang gobyerno. Kasi hindi sapat yung aral lang. Hindi sapat aral lang. Kailangan skills. Application. Kailangan ma-translate siya into actual. Yeah. Kasi maraming design schools ngayon, pero yung mahal. Hindi, tsaka ganito yan. Hindi, ang design naman, hindi pa sa'yo nakikita mo lang visually. Especially sa product development, i-translate mo siya into actual product. Pero para i-translate siya, mahal. Hindi lahat makakaya. And mahal ang mga materyales. So, dapat itap siguro sa curriculum din talaga ang mga product development, ganyan. Or sa yung 11, sa senior high school. So, yun yung ginagawa ko actually. Nakikipag-collaborate ako. Itinatak ko yung tech book sa yung mga pwede kong ibigay na programs para mahasa yung mga bata. Yung mga gustong lumipad dito, or malay mo, mga gusto mag-design ng sapatos or may konting kaalaman, paano maging ganun dito sa Dubai? Siguro kailangan nilang makatapos ng isang degree. Kailangan nilang makatapos ng isang degree which is may na-offer na sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Meron yata silang Bachelor of Science in Entrepreneurship, major in footwear, something like that. Meron nang in-offer ngayon, which is dati yun yung plano namin. That was 25 years ago. Pero ngayon nasimula na yata. So yung mga bata na to, sila yung magre-representa sa mga professional footwear designers or let's say footwear technicians na may alam sa sapatos. So ngayon, dahil kaya mo na at may alam ka, madali ang makapasok sa industriya dahil hindi kakaunti ang mga professionals na nag-aaral ng footwear. Would you recommend na magtrabaho muna sila, kumuha ng experience sa Pilipinas bago pumunta dito? Malaking bagay ang experience sa Philippines. Dahil sabi ko nga sa'yo, bago ko pumunta dito, 2 years ako nasa Philippines. So, kailangan gamayin mo yung kalakaran ng industriya, kailangan malaman mo kung paano gumagalaw ang isang factory, at kung paano binubuo ang isang sapatos. Tapos yung kaalaman mo na yon, maaari mo nang ma-apply internationally. Dito. So maraming opportunities. How about yung mga nandito na, they're doing probably something creative or maybe in a corporate job, but they're interested into shoemaking, designing shoes. Pwede sila mag-aaral ng short courses. Meron dito? Meron mga Available? academy dito. Italian institution. Mga workshops. Actually, before nag-offer kami ng workshops, sandal making, pero baka susunod may offer ulit namin. Nagbibigay kami ng workshop into footwear designing, and then at the end of the day, kaya mo na makabuo ng simpleng sandals. And maganda ba ang swelduhan sa shoe industry? Pag nasa position ka, actually... Let's say, ano ang entry, hindi ako familiar pero ano ang entry point for a shoe bago ka maging shoe designer? Or pwede ka na bang mag-apply ka agad as a shoe designer? Hindi ka agad basta shoe designer lang kasi usually kailangan daanan mo muna yung ibang steps. So, production. Okay. So, ngayon, unless kung talagang pumasok ka na as footwear designer, pag sinabi mo kasi footwear design, hindi ka lang nag-sketch ng shoes. Pero kailangan alam mo yung production. Kasi sa tulad ko, hindi naman basta ako footwear designer dahil I run a company. Sa production,
magkano kinikita ng pwedeng Ang kitain? production manager, ng mga entry level, Entry level. pag production manager, pwede kang kumita ng 6,000 dirhams. Pag production manager, yun yung sa production. Yeah. Tapos pag technical ka, let's say sa bag, pag may alam ka sa, you translate the design into actual, Patterns. it's 8 to 10, ganyan. Okay. So, maayos pa rin. Decent na yun. And as a designer, Ngayon, anong klaseng designer? Pero ganun ang ano bang mga entry-level. klase? Ang entry level ng mga designers, kasi pag sandali, nagpa-pattern maker ka ba? So, pag gumagawa ka ng patterns, let's say A, Pwede ba ako maging designer? Like, gusto ko lang drawing lang. Ganyan. ibang bagay yon. Kasi kailangan pag sinabi mong footwear designer ka, dapat alam mong i-gawin yung design mo. Hindi siya basta nakikita mo lang. Hindi siya basta dahil lagi sketch ka, you're already a designer. Dapat, pag sinabing designer ka, dapat alam mo ang A to C ng production. Okay. Kasi buuin mo yung product mo. So pag umabot ka sa designer level and hindi na siya entry, di ba? For Hindi sure. na. Magkano ang pwedeng kitain? Pwede kang kumita ng 10 to 12, ganyan, pag designer, ano. Or more. Or No. more. How about if I wanted to make it a business? What would you advise? No, kung gusto mo maging business, kailangan pag-aralan mo muna yung produkto na gusto mong gawin. Sa part namin ng Italian Shoe Factory, we make prototype. So sa business ang isang prototype, it costs around 12 to 20,000 service para magawa yung isang prototype mo. Like isang sapatos Yes, lang? isang sapatos, isang design. I will translate your design, but you have to pay me. Okay? Wow. So, you have to pay me. And then ngayon, tsaka dahil binuo ko yung sapatos mo, doon ko maibibigay sa'yo yung cost. So, for example, dito sa Dubai, ang production cost ng isang normal loafer sa amin, it's from 400 to 500, ganyan. And then, Per pair yon. So, with, let's say, 50 pairs or 100 pairs. yeah. So, kailangan mo ng at least, okay, let's say you need 200,000 para ano yung brand label mo. Or meron naman kaming ginagawang white labeling, meron kaming available designs na pwede mo nang lagyan ng brand mo. We allow that. But what make a good shoes good? Or what make shoes good? No, it should be comfortable and it should be beautiful. It's not just comfortable and very ugly. There are shoes that are comfortable pero it looks like alam mo yun. So, kailangan ng sapatos komportable. Ano bang ang pangit na sapatos? Or ano bang magandang sapatos? How do you say na maganda siya for, Actually, for wala normal wala tayong ganyan. Kasi kung lahat naman kaya naman natin mag-wear ng kung anong klase ng sapatos. Ngayon, mag-aendan lang kung komportable ba sa'yo ang sapatos na sinusuot mo. It's really the Para sa akin, ang magandang sapatos ay komportable at maganda. Kasi at the end of the day, nag-wear ka ng sapatos para proteksyonan yung paa mo. Diba? So, nagkakaroon ang mga factors diyan, materials. Anong klase ng swelas ang gagamitin mo? Diba? Anong klase ng balat ang gagamitin mo? Anong klase ng lining, upper? So, ang sapatos, maraming elements, maraming factors kung paano nabubuo ang isang komportabling sapatos at isang magandang sapatos. So, ngayon, para ma-satisfy ang iyong paa, meron naman kaming tinatawag na bespoke shoes na gumagawa kami ng hulma. We scan your foot and we create the mold according to the structure of your foot. So, yun ang isa sa mga service namin. So, kung gusto mo ng comfortable, tapos ngayon, mati-design mo na yung gusto mo. Gusto ko na to, gusto ko na to, gusto ko na to. Then, and you'll make it for and then kami ang gagawa. translate. Yeah, that's another business model. Yes, yung Yeah. Okay, so hindi lang pala siya parang gusto ko maging shoe designer. Apply ako. May production involved. Hindi, shoe designer ka dahil talagang mag-design ka lang, literal design, just design. Pero dapat alam mo. Dapat alam mo kung paano gawin. Right. Okay, so hot take naman tayo. So bagong segment to. Instead of a fast talk, we ask you a statement and tell us your thoughts about it. So, first hot take, you have to suffer before experiencing success in Dubai. Hindi laging ganon. Hindi mo kailangang maghirap bago maging successful. Kasi pag alam mo na yung pinasok mo,
wala ka nang mararanasan na kasi alam mo na yung pinasok mo. So, hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan mo maghirap. Pwedeng pumasok ka pero nag-e-enjoy ka na. Depende yan sa kakayanan Depende mo. nga sa kakayanan mo. Kasi kung di mo alam ang pinasok mo, magka-suffer ka. Magsa-suffer ka kasi meron kang gusto laging patunayan pero at some point, wala ka naman palang alam. Our passport dictates our price or our wages. Para sa akin, hindi. Maaring sa iba, pero sa akin, hindi. Hindi nadidiktahan ng nationality mo ang sahod na maaari mong makuha. Kasi ang magdidikta sa nais mo makuha ay kung paano ka nagtatrabaho, not the passport. Or Or yung alam mo. kung magkano hiningi mo. Oo. Tama, di ba? Sa part ko, hindi ako nanghingi. Pero alam na nila yung pangangailangan ko. Yun na yun. Pero dahil nakikita nila yung ginagawa ko, nagugulat na lang ako. Okay. So you're paid with how much you're yes. worth? Yeah, good. Good for you. Oo. Yung kung ano yung pinagkatrabuhan ko, nababayaran ako even more than that. Ano naman masasabi? Ano namang advice mo dun sa mga hindi kasi natin maiiwasan, may mga companies na Okay. ganito mag-isip, ganyan. Pilipino yan, ganito ang nationality. Ito lang yan, ganyan. Or they say, they compare it, they base it kung magkano ang kinikita or pwedeng kitain sa Pilipinas. Okay na yan sa kanya dito. Paano? Hindi kasi mag-negotiate? dapat alam mo yung worth mo. Hindi, alam mo dapat yung worth mo. Ngayon, ang mangyayari kasi, dahil inalaw mo sila na ganun lang ibigay sa'yo, o dahil gusto mo lang magkatrabaho, mali para sa akin. Pag pumasok ka, alam mo yung kakayahan mo, may price ka. Hindi mo pinagdaanan na yan. Alam mo na kaagad. Yes. Yeah, that's why. That's why wala kang problema. We are meant to follow and execute than lead. Because, No, dapat lahat. Dapat at some point we create, but we should lead also. Dahil nga sinasabi natin, para mabuo mo yung mga bagay na gusto mong mangyari, dapat you should be a leader. Yeah. Okay? Binubuo ang isang produkto hindi dahil lamang creative ka, kundi dahil leader ka din. Kasi dapat malaman mo na teamwork yan eh. So dapat may mag-lead. So ngayon, bilang isang designer, you're a leader. And how does one lead? Anong i-advise mo sa mga tao? How do you become a leader? You become a leader by being an example to them. You solve the issues, not blaming. Isa sa mga bagay na natutunan ko sa work ethics ko, I don't blame. Nangyari na ang nangyari, you have to solve. Being a leader, you have to solve it. Problem solving. You have to solve the problem, the issues. Kasi dapat solusyonan mo kung ano man yung problema. May binubuo kang project, hindi nasosolve lang ang problema dahil lang magbe-blame ka. Forget it. You have to move forward. And being a leader, you should be a problem solver. And it doesn't matter kung anong position mo. Hindi. Hindi yun important kasi nga teamwork na yan. So wala nang kinalaman kung ano pa posisyon na meron ka. So you have to step up. Yes. Offer solution. Yes. That's how you Ganon. become a leader. Yeah. Being a leader, dapat meron ka nang ino-offer na mga bagay na makakatulong sa sitwasyon. Is that being bossy? Hindi. Kasi nga pag sinabi nila, hindi din naman ibig sabihin na bossy ka, leader ka na eh. Di ba meron iba dada lang, pero wala namang gawa. So kailangan you lead by example. Right. And people give you that respect Yes. if you start by doing that. Okay. What can you say about Kabayan discount? Here? No, I give In kabayan general. discount. Kabayan discount. Para sa akin, yes. Para sa akin, any Filipino na pupunta sa shop, I give kabayan discount. So, parang ano na rin yun, yung Filipino spirit, na, you want to buy this? Okay, you're a kabayan, I give you discount. Okay. Walang tama o maling sagot naman dito. It is right to base your wage to the cost of living of your home, to the cost of living sa home country mo. Hindi. Hindi rin. Hindi dapat nakabase. Ang kikitain mo dito, hindi dapat nakabase sa kinikita mo sa Philippines. Saan mo ibabase? Paano mo i-compute? Iko-compute mo rin sa present living mo, condition. Kailangan may disente kang tirahan, ang mga gastusin mo, tapos it could be times 10.
If you are earning 100,000 or let's say you started in Philippines 50,000, so at least you should be earning 500,000. Dito. Rinig niyo yun. Yeah, I mean, Filipinos often undervalue themselves because nahihiya sila. Hindi Yun marunong ang mali. pressure. Actually, that was one of my realization. Ngayon natuto na, which is, sabi ko nga sa'yo, hindi naman ako nangingi. Kusa na lang siyang dumarating. Pero ang papayo ko lang sa ibang Pilipino, hindi dapat natin minamaliit yung kakayanan natin na hindi mo pwedeng, dapat dinidikta mo ang presyo mo sa kakayanan mo. Kung yan ang worth mo, huwag kang mahiya. You should say it. Hindi dahil lang gusto mong magkabisa. Usually, ganun na naririnig ko dahil lang, i-exit na naman ako, gusto ko na magkabisa, kakagatin. Which is wrong. Nasasanay sila. Ngayon, alam mo dapat ang worth mo. If you are for creative director, ito ang dapat sweldo mo. If you are a manager, ito dapat sweldo mo. Pero paano yun? Paano mo lalabanan yun? Kasi nga, hindi mo may matinding pangangailangan Depende ng na tao. rin nga sa company. Ngayon kasi kung talagang mahusay ka, madali lang. Pero kung pagdadaanan mo pa yung maraming proseso, mahirap din. Sinasabi ko lang to kasi nga hindi ko naman talaga masyadong na-experience. Pero yun nga rin, kailangan mo talagang handa ka. Huwag kang aalis Handa. ng walang bala. Kailangan handa ka talaga sa mga sitwasyon. So, pag dumating ka dito sa Dubai, alam mo na yung worth mo. At pag lulusob ka sa giyera, alam mo na yung sandata mo. Ang sandata mo, yung galing mo, alam mo yung presyo mo. Yeah. So, you're saying, huwag kayong pupunta ng Dubai ng bahala na. Hindi pwede. Kasi doon ka nga, pag pumunta ka ng Dubai na bahala na, kakagatin mo kahit ano. Right. So doon nagsisimula. Tapos ngayon, madidepress ka, malulungkot ka, kasi nga, tinanggap mo. At hindi lang ikaw ang maapektuhan din yung mga Family. ibang... and yung mga iba mong nandito na creatives lahat. because Oo. yung katulad mo na ganon ang tumanggap Actually, sa ganyan. yung platform ng I'm a Filipino Creative, really ang ganda kasi ang daming na matututunan. Ang daming lessons. Nagkakaroon ka ngayon ng motivation being a creative dahil sa mga ganito pala dapat. So, dapat talaga ipagpatuloy yan. Hihingi na nga ako bukas ng increase eh. O, dapat. After nito. Hindi, I mean, it really makes sense now. Medyo nagigets ko na. Kasi usually, ang kwento nga, ganon, di ba, malungkot na nagbabaka sakali. Yes. So, ibig sabihin, dahil nagpapakasakali ka kasi hindi ka nga handa. Pero siguro kung mayroong job offer, yun ang pinaka-best. Yeah, or kahit walang job offer, pero alam mo, confident ka dun sa confident ka mo. na, alam mo. Doon ka lang Ang pwedeng daming lumipad. Filipino creatives, ang dami natin, ang dami. Hindi ko naman sinasabing magaling ako or mahusay, pero ibig sabihin sa experience ko, na sa kung ano yung kinalalagyan ko ngayon, masasabi ko na isa ako sa mga blessed. Pero nagsimula ka naman talaga sa product. I mean, hindi naman Yes, hindi bigla-bigla naman yung bigla success. yan. Hindi naman instant. Nag-1.8 ka nga, di ba? Sabi ko nga sa'yo, di ba, nagsimula ako, kinagat ko yun. Kaya nga, pero sabi ko, tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Right. That was 25 years ago. Pero, pag niluluk pa ko yun, okay, wala namang regrets. Yeah, that's good. Walang regrets. Filipinos abroad are chismoso. Madami siguro. Pero, sa akin, ang kakaunti lang kasi. Sa panahon ko ngayon siguro before, it was different. Pero dahil nandito na ako sa edad ko na ganito, limited na lang ang network na ang mga Pilipino na Kaya mong i-filter. kaya ko. So, yun ang yung realization ko dahil hindi naman kailangan i-please din lahat ng Pilipino or lahat. So, hindi naman masama ugali ko. Pero dahil busy din ako sa trabaho, saka wala na akong panahon para sa mga ganyan. Pero, let's say, pag nakahanap na maraming chismis, which is minsan. Anong pinakapangit na ugali ng Pilipino na naiisip mo na kailangan natin baguhin? Ang dapat baguhin, siguro yung crab mentality. Tsaka yung, dahil parang jealousy din yun. Naguugat yun sa envy or jealousy. Especially sa companies, hindi mo sinusuportahan ito, hindi mo sinusuportahan ito dahil baka malagpasan ka. May mga ganong instances. So, we have to change Yun ang pangit. that. Yun ang pangit na isa sa mga ugali ng mga Pilipino. Sorry to say that, pero meron talaga mga ganon. Tsaka meron ding mga ibang Pilipino na kala mo
ganun na sila, yung parang mata pobre. May ganon. May ganun. May totoo yan. Let's accept the facts. Ah. Kung sino hindi nakakakilala ng mga ibang kabayan. So, pwede naman tayong humiti. Pwede naman tayong Hindi mo naman kailangan maging chami-chami, pero you have to be nice. Pero at least you have to be nice kasi hindi mo alam pinagdadaanan ng ibang kabayan natin. Yes. Hindi natin alam, hindi ka pwedeng basta masama ugali mo dahil hindi mo alam ang istorya ng ibang Pilipino. Totoo. Ayan, isa ko sa mga natutunan ko. Kaya it's very, yung paglipad ko dito, very humbling. Kasi hindi sa pareho kami ng pinagdadaanan, marirealize mo, may pagkakapareho kayo. Malayo kayo talaga sa bahay, Yun malayo na. sa bansa. So yun ang mga isa sa mga ano natin na hindi may mga bawat Pilipino dito may mga kanya-kanyang storya. Saka kaya kung magiging walang hiya ka pa sa kanila, bakit hindi ka na lang maging mabuti? Correct. You could just be nice. Yeah. Ngiti lang. Okay, next. We work to earn and sacrifice our personal dreams and development for our families back home. Kaya tayo nagtatrabaho para lang makapagpadala ng pera and we sacrifice our personal dreams. Like halimbawa, yung iba will take this job dahil mataas ang sweldo pero ang gusto maging artist or would take, hindi muna mag-aasawa, kakalimutan ng personal buhay para lang makapagtrabaho abroad. Hindi, para sa akin pwede naman lahat sabay-sabayan. Hindi mo naman pa maaaring kalimutan ang sarili mong ambisyon or pangarap mo. Pwede yan sabay-sabay. Depende na lang kung paano mo aayusin ang mga sitwasyon. Diba? So, pwede ka namang nagagawa mo yung personal lives mo pero at the same point, nabibigyan mo ng pag-asa yung mga pamilya mo na umaasa sa'yo sa Pilipinas or gusto mo magkaroon ng magandang buhay. Pero dito din, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. So, pwede namang sabay yun. Bago ka magsimula dito sa Italia, ano ang pinakapangarap mo para sa sarili mo? Actually, ang pinakapangarap ko lang para sa sarili ko, maging masaya. Totoo yan. And Gusto ko lang na ini-enjoy ko yung ginagawa ko. Hindi, totoo yan. Walang halong na akala nila. Kasi hindi ko naman pinangarap na kailangan ko maging milyonaryo or maging suwapang sa pangarap ko. Siguro ang pinakaano ko talaga kung bakit ko ako nandito. Kasi I just want to be happy. Yung wala akong iniisip. Wala akong dapat patunayan. Anong secret nun? Because isa yan sa mga hindi ko naman issue pero naisip-isip ko rin na pupunta ako dito mag-work. So mag-focus ako sa work. Pero that would be how many years of working? I would want to start living. Kaya rin siguro, mas nakakagaan siya. Kaya hindi siya malungkot. Sa akin naman, hindi siya, kasi nga, para alam mo yung stability ng job mo, na hindi mo kailangan magkumahog. Kasi alam mo yung stability na meron kang asahan sa company, na parang naging may-ari ka na, or ganyan. So, ngayon, ang nangyayari, hindi ko na naiisip na yung mga bagay na, ay, kailangan malungkot, ano ba hanggang kailan ako dito? Wala akong iisip na ganun. Ngayon, basta gusto ko lang laging gumising kasi excited ako sa ginagawa ko everyday. Magtrabaho, ganda. Dahil I look forward to next day. Isa pa siguro, yung bang realization na yung wala ka nang dapat patunayan. Kasi kung meron kang, para ka naghahabol parate dahil may gusto kang patunayan, parang madidepress ka na lang kasi nga, naghahabol ka. Pero kung marunong kang makontento sa kung ano yung meron kasi ini-enjoy mo na yung everyday. Pero how do you develop yourself? Para mo ma-develop yung galing mo kung hindi mo iisipin na may gusto kang patunayan? Kasi para sa akin yung everyday, talking to people, para sa akin part yun ng development ng sarili ko. Actually, yung mga nadidevelop kong products, base rin sa mga naririnig ko. Ang dami ko nakakausap everyday. And then, sometimes naging personal na. Tapos, at some point, kukunin na nila yung number kasi gusto ko nila maging kaibigan. So, yun, para sa akin, yun ang everyday inspiration You learn ko. from experience. Yes, I gained so many. Pero dahil, alam mo, actually, most of them, they are not Filipinos. Ang circle of friends. Yes, ang circle of people na they are different nationalities. Ayun pa, isa pa lang question yun. How do you integrate yourself in the community, in Dubai community? Although matagal ka na, pero para sa mga baguhan, especially for artists, for creatives, paano ka
how do you open up to them? Or do you, may ugali kasi tayo na tayong mga Pilipino lang palagi magkakasama, ganyan-ganyan, di ba? And yun nga, ang hirap lumabas. How would you, what would you Paano advise? mahirap lumabas? Mahirap makipagkapwa-tao sa ibang nationalities. Actually, mas because madali. Nahihiya mag-English or ayaw mag-English or alam mo yun, extra effort kasi siya, nosebleed, ganyan. Actually, hindi naman yun basihan, yung hindi kayo nagkakaintindihan. Para sa mga Pilipino na nandito, although talagang iba, nakakatulong sa kanila yung nag-join sila ng mga groups. Okay? Pero siguro depende din sa industry na pinagpapasukan nila. Depende sa type of work na meron sila. Pero nga sa akin, sa ibang aspeto, you meet different nationalities every day. Dahil nandito lang ako, nakakausap ko sila. At kahit meron magkaroon man ng language barrier, it's not about the language. Yeah, it's not. It's not about the language, actually. Maybe it's not about the language, but they see other nationalities as may inferiority complex or may inhibition. Takot makipag-usap. May mga Siguro ganun, ganun, dahil Maraming takot ganun, ka. di ba? So dahil takot ka, hindi mo naman sinubukan. So ganun ang nagiging problema. Yeah. Pero generally, mabait naman ang mga tao talaga sa Dubai. Hindi dahil Pilipino ka or ganito ka. Kailangan mo lang talaga ma-discover yung kung ano yung meron. And how would you suggest paano gagawin yun? Lalo ng Express mga yourself. Express like go yourself. out, paano ba? Make groups. Usually may mga groups naman. Lalo ngayon, may social media. Alam, may mga groups Yung mga ganito ba, mga mothers, yung mga nag-ano. Di ba may mga ganyan sila. So, siguro ganun. Keep on... Magpakilala ka. Pakilala ka. Yeah. Huwag mahiya. Huwag matakot. Yeah. Hindi mo dapat matakot. Dapat be open. Right. Now, what's your message to all practicing Filipino creatives in Dubai? Sa lahat ng Filipino creatives. Sa lahat ng mga Filipino creatives, dapat alam mo yung sarili mo. At dapat alam mo yung kapasidad mo at ano yung magagawa mo. Hindi ka dapat nagsisettle for less. Okay? Ito ang kaya kong gawin, ito ang dapat kong matanggap. So, dapat lakas ng loob. At yung lakas ng loob kasi, may katumbas siya. Malakas ang loob mo kasi alam mo yung ginagawa mo. So, di ba? Pero at some point, dapat, you should be humble. Hindi ko mo at nasa mataas na position ka, akala mo isa ka ng king or queen or whatever. Para sa akin, iba pa rin yung mababang loob ka na nakikasalamuha sa kahit anong klase ng tao dahil wala kang dapat patunayan sa kanila kundi ginagawa mo lang kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Yeah. You ask this much because you can do Yes. this much. That's correct. Prepared. Okay. And that wraps up our episode. Thank you so much. Ang dami nating natutunan ngayon. It's a very unique story. Natutunan natin. Sige, mag-wrap up. First time natin gagawin to. Pero kasi bago siya. Bago kong narinig. Know yourself. Know your worth. Don't come to Dubai unprepared. Yes. If nandito ka na, ano kailangan gawin? Up your skill. Yeah. Upskill. Yeah, kailangan mong hindi naman humihinto ang mundo mo lang dahil may trabaho ka na. Pero kailangan ma-develop pa rin yung sarili mo. Maraming bagay na dapat gawin. Yeah. Galingan. So when you ask for this amount, kaya mo panindigan. Kaya mo panindigan. Hindi dapat inaas mo lang pero tapos wala ka naman palang kakayahan na mapanindigan ang hinihingi mo. Right. Be humble. That's most important. Be leader. Be a leader. Be a leader. Solve problems. Be the leader who solve problems. Yes. Ayan. Kailangan mo talaga mag-solve ng problem. Give back to the community. It's one way of showing to the world how blessed you are. Yeah. Yeah. Goals, pwedeng hindi siya pera. Hindi laging ang goals mo sa pera. It could just be happiness. And really. happiness is Contentment. not Being content. Di ba? Yeah. Being thankful na nagagawa mo to. And then I think the rest will fall into place. Kasi kahit sabihin mong, pumunta ka dito para sa pera, pero ayaw mo yung ginagawa mo, your performance will be maapektuhan. terrible. Maapektuhan ng ano mo. So choose
a job or an environment kung saan ka masaya. Yes, And kung then- saan ka masaya at kung ano yung sapat na mabubuhay mo yung sarili mo. At hindi lang basta sapat lang, pero dahil nga alam mo yung presyo mo, dapat namamayagpag ka, being a creative. Hindi rason ang nakaraan para Yeah, magtagumpay. Para magtagumpay. Walang kinalaman ang nakaraan mo. Hindi mo pwedeng iangkla, hindi mo pwedeng iangkla ang mapait mong karanasan para sa ikatatagumpay mo. Kasi pwede mong i-set aside yon, di ba? Kasi kung lagi mong iangkla, so paano kang makakapag-isip? Right. So dapat you should always be mentally prepared. Yeah. Not even disability. Walang kinalaman ang kapansanan sa kakayahan mo. Dahil it's your brain. Ladies and gentlemen, Wally Bautista Trinidad. Sabay-sabay sa galaw, mabilang na awit